Matapos ang ilang taong pananahimik, biglang nagbuga ng usok at abo ang Bulkang Mayon kanina umaga. 4 na German national at isang Pilipinong tour guide ang patay. Nasa alert level 0 ang bulkan nang abutan doon ang mga biktima. Pero paliwanag ng PHIVOLCS, hindi raw kakaiba ang phreatic explosion ng Mayon. At live mula sa Albay, saksi si Micaela Capa. Nika? Vicky, Igan, pansamantala munang itinigil ang rescue operation ngayong gabi para sa mga climber na nasa may crater ng Bulkang Mayon nung sumabog ito kaninang umaga. Ipagpapatuloy ang rescue operation bukas pagbukang liwayway. Makapal na usok mula sa Bulkang Mayon ang gumulat sa maraming taga Bicol pasado alas 8 ng umaga kanina. Mahigit 1 minuto raw ang phreatic explosion o ang pagbuga ng bulkan ng steam na may kasamang abo. Pero higit na nagulantang ang 27 taong kasalukuyan noong nasa bulkan. Sa tala ng NDRRMC nitong hapon, 5 ang nasawi kabilang ang 4 na German national at isang Pilipinong tour guide na kinilalang si Jerome Berin. Sumama ang GMA Bicol sa mahigit 1 oras na paglalakad ng mga rescuer patungo sa kampuan ng bulkan na siyang unang pahingahan ng mga umakyat na grupo. Mag-aalas 3:30 ng hapon na nang makababa ang mga rescuer at 7 survivor. Kabilang ang sugatang si Nicanor Mabaw Jr. na emosyonal na sinalubong ng kanyang ina. Alas 5 na ng hapon nang nakababa ang 6 pang survivor, kabilang ang isang sugatan na lahat ay idiniretso sa ospital. Inisip agad namin yung higher ground. Kasi nga, nung nakita namin, umakit na kami doon. Pero after nung nakita namin kasi may tumawag, di ko alam kung sino tumawag sa pinsan ko. Kasi naiwan ko yung cellphone ko sa baba. Parang sumabog nga daw. Tapos yun, nanghina kami kasi nasa taas nga sila eh. Ayon sa PHIVOLCS, normal daw ang nangyaring bigla ang pagbuga ng steam na may kasamang abo ng Bulkang Mayon. Nangyayari daw ito dahil sa sobrang init ng magma sa ilalim. Ang cause ng pagsabog ay yung usok or steam dahil sa pagpapakulo ng tubig na dahil sa ulan ay nagiging steam. Kung nabara yung steam, yan yung sanhi ng pressure doon sa crater at yun yung nag-trigger ng explosion. Parang dig high o nag-throat clearing, parang nasasamid. Hindi rin daw imposible ang nangyari kahit pa nasa alert level 0 lang ang bulkan. In any active volcano, kahit seemingly walang sign for a magmatic eruption, which is the dangerous in terms of space at maraming maapektuhan, merong possibility na mga steam-driven explosion. It simply means we need to further tighten. I think we need to shift again from Mayon being a volcano to Mayon being a mountain. I think those risks will always be there whenever you have a mountain. Ayon naman sa NDRRMC, ang manirahan lamang sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Mayon ang ipinagbabawal at hindi ang human activity roon. Pero dahil sa nangyari, at isa sa kasunduan nila is i-recommend nga na i-suspend muna yung human activity dun sa within the 6-kilometer radius permanent danger zone. Vicky, Igan, sa pinakahuling talanga ng Albay Public Safety and Emergency Management Office, 4 ang nawawala pa rin, 8 naman ang na-rescue habang 10 ang able-bodied climbers na nakababa ng mag-isa. Ito yung total na 27 mountaineers. Paniguro naman ng PHIVOLCS, wala silang nakikitang magmatic eruption sa Mayon. Gayunpaman, asahan pa rin yung mga maliliit na phreatic explosions tulad ng nangyari kanina. Igan, Vicky? Mika, kamusta naman ang mga lagay ng residente dyan? Vicky, okay naman yung mga residente sa ngayon. Napaka-normal nung sitwasyon dito sa paligid ng Bulkang Mayon. Yung mga residents daw kasi, ayon sa PHIVOLCS, yung pinakamalapit na community ay 11 kilometers away. So, well outside the 6-kilometer permanent danger zone, Vicky. Mika, may detalye ba tayo sa kung paano nasawi ang mga hikers sa phreatic explosion na ito? Vicky, sabi nga ng PHIVOLCS, hindi naman normally mapanganib itong phreatic explosion sa mga surrounding communities dahil nga pagbuga lang ito ng steam. Ang naging problema nga lang daw itong mga climbers ay napakalapit sa crater. Inireport na nasa Camp 2 na sila, which is less than 2 kilometers from the crater nung nangyari yung explosion. So as you can expect, bukod dun sa steam na posibleng tumama sa kanila, yung iba ni-report na yung mga ibang nakababa, may mga burns. Ang pinaka nakadali daw dun sa mga climbers natin, Vicky, yung mga malalaking tipak ng bato na naitulak nitong pagbuga ng steam, Vicky.
Bika, yung lokal na pamahalaan ba magkakaroon ng reforma o pagbabago sa pagbibigay ng permiso doon sa mga mountaineer dyan sa Bulkang Mayon? Igan, yan yung inaasahan natin ngayon kasi nga medyo nagreklamo na rin kanina yung PDRRMC at pati yung FIVOX na kahit nga may ganitong danger, sabi kanina ni Governor Joey Salceda na lagi namang may danger dahil ito ay isang active volcano and yet wala namang batas na ipinagbabawal yung paglapit sa crater. Ayon nga sa FIVOX kanina, pwede daw, bagamat may permanent danger zone na 6 kilometers na bawal manirahan within this area, pwedeng yung mga climbers ay pwedeng umakyat ng hanggang as close as they want to the crater. So nandyan talaga yung panganib at marami na nga ang nananawagan ngayon na kailangan nitong ireforma para sa kaligtasan ng mga nagpupunta dito sa Bulkang Mayon, Igan. Maraming salamat, Micaela Papa. Nagulat po live mula sa Albay.